I said pag-iisipan yung pag-increase, pag-implement ng increase kasi na-implement na starting January 1. Follow up natin siya. Suspensyon ng PhilHealth Premium Rate Hike, hiniling ni Health Secretary Ted Herbosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Apila ng kalihim, pinag-aaralan na ng Pangulo. So kung sila ipapasada na hindi naman sila nakirehistro, ayon sa batas, hindi pwede gawin yan. So pipilitan ho namin i-impound that. It's an impoundable offense, no? Impounding areas inihahanda ng Land Transportation Office para sa mga kolorum na jeep. Sa ngayon sa ongoing investigation, kung sino po ba yung mastermind na dito at i-clear lang po natin sir dito, hindi po ito pananambang. 11 suspect sa pamaril kay Dato Udin Sinsuat Mayor Lester Sinsuat. Sinampahan na ng kaso ng PNP. Ilan sa mga rumesponding pulis kasama sa kinasuhan. Yes, yung 4 na lawyers po ay pansamantalang inalis muna sa frontline sa visa processing group at dinisolve po ang visa processing group. 4 na immigration lawyer iniimbestigahan sa maanumalyang pagbibigay ng visa sa mga dayuhang empleyado ng mga peking kumpanya. Hindi po siya unconstitutional. 449.5 billion pesos on program funds sa ilalim ng 2024 national budget, hindi ilegal ayon sa Department of Budget and Management. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hiniling ni Health Secretary Ted Herbosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihin muna ang suspensyon sa nakaambang premium rate increase ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ngayong taon. Bukas naman ang Malacanang na pag-aralan ng panukalang ito. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Gladys, bakit nais si Secretary Herbosa na wag muna muli ipatupad ang dagdag kontribusyon? Monica, sa pamamagitan kasi nito ay mababa lang ang ikakaltas sa mga contributor at sa press conference na ginanap kanina, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na mayroong sapat na pondo ang PhilHealth kaya hindi ito maaapektuhan sakaling aprubahan man ang kanyang hiling sa Pangulo. Nagpadala na ng sulat si Health Secretary Ted Herbosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon upang formal na hilingin ang suspensyon sa implementasyon ng PhilHealth Premium Rate Increase. Naniniwala ang kalihim na hindi naman makaaapekto ng malaki sa operasyon at financial standing ng ahensya sakaling pagbigyan. My position is I think PhilHealth has enough money to actually continue to give benefits and it will not be hurt by delaying the increase in premium. I need to see actual good actuarials on this one. So you need to have science-based to do the policy. Hindi yung whim na itataas mo lang. Katwiran ni Secretary Herbosa, hindi napapanahon ang dagdag bayarin sa ngayon sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin. Noong nakaraang taon, pansamantala nang sinuspende ni Pangulong Marcos ang premium rate increase sa PhilHealth dahil marami pa sa mga Pilipino ang hindi pa nakakabangon sa epekto ng pandemya. Dagdag pa ang mataas na inflation sa bansa. Sinabi ni Secretary Herbosa na sakaling pumayag ang Pangulo, sisimulan o kukwentahin ito kung saan tumigil at hindi 5% agad. So if we stop at 2 or 3% increase, we stop at where it was suspended. That to me is the logical way to lift the suspension. We don't jump to a very high kasi kawawa yung mga tao. Ayon naman kay PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma, sumusunod lamang sila sa nakasaad sa Universal Healthcare Law, kung saan dapat maabot ang 5% rate increase ngayong 2024. Ngunit sinabi nito na handa silang sumunod sa kung ano ang ipag-uutos ng Pangulo. Sa isang mensahe, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil na pinag-aaralan ni PBBM ang hiling na ito.
Monica, ngayong araw ay may pulong ang kalihim sa PhilHealth Board upang pag-usapan ito. Kaya yan ang ating inaabangan ngayon kung ano nga ba ang resulta ng kanilang pag-uusap at kung ano ang magiging tugon ng PhilHealth sa naging hiling ni Secretary Herbosa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, Monica. Maraming salamat, Gladys Tuwabi, live na nag-uulat mula sa Department of Health. Ipatutupad na simula sa darating na Pebrero ng Pag-ibig Fund ang dagdag kontribusyon sa kanilang mga miyembro. Base sa anunsyo ng Home Development Mutual Fund, mula sa kasalukuyan tig 100 pesos na binabayaran ng employer at ng mga manggagawa, magiging tig 200 pesos na o katumbas ng 400 pesos ang buwan ng kontribusyon sa Pag-ibig Fund. Tiniyak naman ng ahensya na may malaking pakinabang ito sa mga manggagawa dahil bukod sa tataas ang kanilang maaaring ilon, ay mas lalaki rin ang halaga ng maiipon ng mga miyembro na makukuha sa oras na magretiro na sa trabaho. Sisimulan ng hulihin ng Land Transportation Office sa February 1 ang mga jeep na hindi nakapag-consolidate para sa PUV Modernization Program. Bunsod dito, nagkakaroon sila ng expansion at magtatayo ng mga bagong impounding areas para sa mga traditional na jeep na magpupumilit pa rin pumasada. Ito ang balita ni JP Nunez. Kung wala na siyang prangkisa, kolorum na siya. Huli naman siya, kolorum. Merong criminal liability yan. We have filed criminal cases against kolorum operators. No? At ang multa, 3 million po yan. Merong batas yan. No? So, impounded po yan. No? Pagsapit ng February 1 ngayong taon, magkakaroon na ng hulihan sa mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate o nakapasok sa kooperatiba. Ang Land Transportation Office o LTO ang pangunahing ahensya na magsasagawa ng mga operasyon sa kalsada upang tiyaking nakapag-consolidate ang mga bibiyahing jeep. Nauna nang sinabi ng piston na patuloy na mamamasada ang kanilang mga miyembro kahit hindi nakapag-consolidate pagsapit ng Pebrero. Ngunit ayon sa LTO, mapipilitan silang hulihin ang mga ito at papatawan ng kaukulang multa na pwede ring mauwi sa pagkaka-impound ng jeep. So kung sila ipapasada na hindi naman sila nakirehistro, ayon sa batas, hindi pwede gawin yan. So mapipilitan ho namin i-impound that. It's an impoundable offense. No? Ayon sa LTO, may mga inihahanda na silang mga bagong impounding areas at nagkakaroon na rin ng expansion ang mga impounding areas sa buong bansa. Ito nila ang paglalagyan ng mga tradisyonal na jeep na mahuhuli at mai-impound kung hindi sila susunod sa mga programang ipinatutupad ng pamahalaan. Dinalakihan na po namin yung mga impounding areas po natin. Para sa ganon, kung talagang pagdidiinan nila, tatakbo pa rin sila, they're violating the law already. So, we would implement the law as worded. Kung hindi, kami naman ang mababalikan, bakit sila hindi hinuhuli habang yung iba na hinuhuli naman namin. Ayon sa LTO, mayroong mga bagong impounding areas na bubuksan sa Carmona, Cavite, gayon din sa MOA area sa Pasay, Lipa City sa Batangas, maging sa San Pablo at San Pedro, Laguna. Habang magkakaroon naman ng expansion sa mga impounding areas ng LTO sa Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Batay sa pahayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, otomatikong wala ng bisa ang Provisional Authority o prangkisa ng mga jeep na hindi nakapag-consolidate simula sa February 1. Ibig sabihin nito, ituturing na silang mga kolorum at pwede nang hulihin sa kalsada kapag pumasada. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghihintay ang Land Transportation Office o LTO ng opinyon mula sa Office of the Solicitor General kung maaari silang tumanggap ng donasyon ng plastic cards para sa lisensya. Ito'y kaugnay ng inaasahang pagkaubos ng mga plastic cards na tatagal na lamang ng 2 linggo. Ayon sa LTO, kinakailangang tiyakin ng OSG na walang anumang ibang intensyon ang magdodonate nito. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, mayroon na anilang draft ang OSG at hinihintay na lang nilang ma-finalize. Anumang oras anya,
ay maaari na rin itong mailabas ng OSG. Sinampahan na ng kaso ng pambansang pulisya ang 11 sospek sa pamamaril sa alkalde ng Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kasama dito ang ilang pulis na rumisponde dahil sa umunoy lapses ng mga ito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. May nakasuhan na po tayo doon, sir. Yung initial na naunang 4 na nahuli po on site ay nakasuhan na po yun ng murder at violation po ng 10591 o illegal possession of firearms. And doon sa sumunod po na operation kung saan may nahuli pa po tayong 6 ay kinasuhan na rin po sila ng murder po. Apat na lalaking sakay ng puting Fortuner na ito ang inaresto ng mga pulis. Sila ang itinuturong salarin sa pamamaril kay Mayor Lester Sinsuat ng Dato Odin Sinsuat, Maguindanao noong January 2. Sa naturang pamamaril, napatay ang police security aide nito. Ang insidente ay nangyari habang isinasagawa ang dialogo kaugnay sa away ng dalawang pamilya o rido sa lugar. Sa ngayon, sir, ongoing investigation kung sino po ba yung mastermind dito at i-clear lang po natin, sir, dito, hindi po ito pananambang. Ang nangyari po, while ongoing yung pag-uusap po ng dalawang partido to resolve po yung kanilang mga family issues po, ay nagkaroon nga po ng bigla ng barilan. So ito nga po ay nagresulto sa pagkakapatay nga po ng isang pulis po natin. Subalit, isa sa mga salarin sa krimen ang nakatakas at hindi nakasama sa mga hinuli ng mga otoridad. Si Mayor Sinsuat, naniniwalang sinadya ang pagpapatakas. Talaga doon na sinadya yung pagpapatakas dahil may isang certain na tao, basta kung makita niyo yung CCTV. Itinanggi naman ng PNP na mayroong special treatment, kaya't hinayaan itong makalayo. So hindi po ito binigyan ng special treatment, but ang nakikita natin, was there any lapses on the part ng mga PNP personnel na rumispondi doon sa area that led to the escape nga po nitong isang sinasabing isang personalities po. So nakita po kasi siya mismo doon sa mga CCTV na nakuha ng CIDG na dapat nakasama siya doon sa investigation at doon sa mga taong naaresto. How come he was able to elude at nakaalis po doon sa lugar? Kaya naman ang PNP, sinampahan na ng kaso ang ilang pulis na kasama sa mga rumisponde. Nung nangyari po itong insidente at nakakating po sa kaalaman po ng ating Chief PNP na allegedly meron tong nakatakas po na isa sa responsable po dun sa nangyaring barilan, ay pinaimbestigahan po ito sa CIDG para po maalis po yung hinala na magkakaroon po ng whitewash po dito sa kaso po na ito. Kaya mayroon po tayong finailan na kaso ng mga 11 po na mga katao, kasama na po dyan yung ilang mga pulis for obstruction of justice. Dagdag ni Mayor Sinsuat, posibleng mayroong third party na ayaw magkasundo ang kanilang mga pamilya, kaya't isinagawa ang pamamaril. Kaya naman panawagan ito sa mga otoridad, magsagawa ng masusing investigasyon para mapanagot ang mga responsable sa krimen. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng Bureau of Immigration ang 4 nilang kawani na nasa Visa Processing Group. Sila ay posibleng sangkot sa pag-i-issue ng visa sa mga dayuhang manggagawa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang 4 na lawyers po ay pansamantalang inalis muna sa frontline sa visa processing group at dinisolve po ang visa processing group. Nagkaroon po ng bagong proseso ng pag-analisa at pag-assess po ng mga visas natin. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ang Bureau of Immigration sa sinasabing pag-issue ng visa sa mga foreign workers sa bansa, kung saan gumagamit sila ng mga peking kumpanya para sila ay mapetisyon. Ayon sa Bureau of Immigration, Nobyembre pa ng nakaraang taon nang matuklasan nila ang ganitong scheme kung saan maaaring sangkot ang ilang kawani ng ahensya. 4 na abogado ng BI ang kasalukuyang iniimbestigahan at nirelieve na sa pwesto, maging ang lehitimong kumpanya
iniimbestigahan na rin sa maaaring naging partisipasyon nila sa scheme na ito. Siguro po ayoko lang pangunahan yung investigation, but there are a lot of accredited agencies po na nakikitang maaaring may involvement dito sa mga ito. Ito po mga accredited agencies ay mga authorized personnel po na maaaring mag-transact with the Bureau of Immigration in behalf of a foreign national. There are also 4 lawyers po na tinitingnan ng involvement. Ito pong mga abogadong ito ay empleyado din po ng Bureau of Immigration. So ito pong mga individual na ito ay iniimbestigahan sa ngayon at siguro po in the next few weeks makakapaglabas po tayo ng further updates tungkol po dun sa investigation na ito. Mahaharap sa kasong administratibo ang mga kawani ng BI kung mapatunayang mayroon silang kinalaman sa scheme na ito. Maaari namang makasuhan ng kasong kriminal, makansela o di kaya ay bawiin ang akreditasyon ng lehitimong agency at ma-forfeit ang kanilang pondo kung sangkot sila dito. Sa resulta ng initial audit ng Bureau of Immigration, lumalabas na nasa 457 ang dayuhang manggagawa na naisyuhan ng 9G visa kung saan 116 ang nakita nilang peking kumpanya. Pero maaari pa daw itong dumami at umabot sa 1,000 pagkatapos ng kanilang investigasyon. Ang Department of Justice nag-utos na sa Bureau of Immigration na i-audit ang record sa nakalipas na 5 taon ng BI. Kaya yan ang pinapaimbestigahan ko 5 years back para matigil na itong kalokohan na to. No? Ano to eh? It is an affront to our sovereignty that these people have been issuing all of this to them. Bubuo na rin ang fact-finding committee para simulan ang investigasyon. Yes, it's a priority measure of the office po. So immediately po, gusto natin matapos po itong auditing na ito para makapag-issue na po tayo ng necessary actions against those involved and those foreign nationals that have been using fake companies as their petitioners. Ayon sa Bureau of Immigration, nagiging competition pa ng mga Pilipino sa pag-iempleyo sa bansa ang mga ganitong dayuhang manggagawa. Kasi ang tinitingnan natin kung maaagawan ba ng foreign national na ito ng trabaho ang kababayan natin dito sa Pilipinas. And because of these activities na maaaring nabibigyan ng visa ang mga foreign nationals na hindi naman eligible na mabigyan ng visa, then there's a fear na maagawan yung mga kababayan natin ng trabaho na dapat po ay sa kanila. Sa ngayon, may order to leave na at naka-blacklist na sa bansa ang 457 na mga dayuhang manggagawa. May ilan na rin daw na napauwi sa kanilang bansa na karamihan na ay mga Chinese. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikitang isyung legal si retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban sa hakbang ng Senado na manguna sa panukalang pagbabago sa saligang batas. Samantala, nilinaw naman ng dating punong maestrado na dapat ang panukala sa People's Initiative ay hindi manggagaling sa mga politiko o mga mambabatas. Ito ang balita ni Dante Amento. Of Senator Subiri, alongside with Senator Loren Legarda and Senator Angara, to amend certain provisions of the Constitution will be, I think, valid initially. Naniniwala si retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban Jr. na tama ang ginawang hakbang ng Senado sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na paghahain ng resolusyon ng 2 kapulungan ng Kongreso para sa panukalang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Philippine Constitution. Ayon sa dating punong maestrado, may kapangyarihan ang mga mambabatas sa ilalim mismo ng batas upang magpanukala ng mga pagbabago. Kahit na ang gagawin ay voting separately o bukod na boboto ang Senado at House of Representatives sa proposed amendment sa halip na jointly, ipinapahintulot pa rin ito ng saligang batas sa ilalim ng Constituent Assembly o CONAS. Although the Constitution was not very direct in saying that it is to be that the two chambers are to be voting separately, yet the separate voting is implied from the other provisions of the Constitution. Pero ang hindi lang anya tiyak sa ngayon ay kung ano ang mangyayari sa hinaharap
Sa isyu naman kung sino ba ang dapat magpanukala ng pagbabago sa konstitusyon, kung mga mambabatas o constitutional experts, ayon kay Panganiban, depende ito sa gagamiting paraan. Para makapagpadala o makapamili ng mga delegado o eksperto, dapat ang Constitutional Convention o CONCON ang gagawin. There are means of the constitutional experts coming in when and if Congress calls for a constitutional convention. In that constitutional convention, there will be elected delegates from all over the country, and the so-called experts can run and be elected. That's the first. Maaari din anyang magkaroon ng mga eksperto bilang advisor sa Constitutional Convention o gagawing Constituent Assembly. Samantala, nilinaw naman ng former Chief Justice na pagdating sa issue ng People's Initiative, dapat ang panukala ay manggagaling direkta sa mga tao at hindi sa mga opisyal ng pamahalaan o sa pamahalaan mismo. A people's initiative can come from the local people. And if you're talking of, let's say, barangay captains, they're part of the local people, but not legislators. Because legislators, as I said, have their own methods given by the Constitution to change the Constitution. Kailangan din simple o madaling maintindihan ng panukalang pagbabago upang makaboto ng maayos ang taong bayan sa plebisito sa isang People's Initiative. Kung hindi maintindihan ng mga tao, mahirap silang bumoto. They cannot vote intelligently. Hindi siya makakaboto na ito pala ay makaka-epekto sa kanilang pamumuhay. Hindi lang sa ngayon, kung hindi sa kinabukasan. Malaking bagay yun. Samantala, nilinaw naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bagamat may natanggap na silang signature pages o forms na may lamang perma kaugnay ng panukalang People's Initiative, anumang reklamo o isyo kaugnay nito ay wala pa silang jurisdiksyon. Kabilang sa aligasyon na lumitaw ay binayaran ang mga pumirma o pinangakuan ng pabor sa hinaharap. Magkakaroon lamang anya sila ng kapangyarihan dito kapag mayroon ng formal na naihaing petisyon sa kanila ang sinumang proponent nito. Alamin po natin kapag kami ganun po ng mga counter-allegation kapag po na-file na sa amin ang petisyon. Sa ngayon, ayon pa kay Garcia, kalat na sa buong bansa ang mga nagsumite ng pirma sa kanilang mga tanggapan kaugnay ng panukalang People's Initiative para sa charter change o pagbabago sa saligang batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon ng pondo ang Commission on Elections sakaling matuloy ang plebisito para sa charter change. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, maaari namang itong kunin ng COMELEC sa kanilang 12 billion pesos additional funding sa ilalim ng 2024 budget. Ngunit sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na hindi naman para rito ang dagdag pondo na natanggap nila mula sa mga mambabatas. Gayunman, giit ni Secretary Pangandaman na dahil kasama na ito sa 2024 budget ng COMELEC, ay maaari naman itong gamitin sa nasabing hakbang. Meron tayo existing 12 billion under the GAA para to go through the process. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Iyarin po sa atin ni Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Magandang gabi na dyan. Dito pala, Ann, sa Pilipinas. Kanina, first time kong naramdaman ang lamig ng panahon dito sa Kalakhang, Maynila. Diyan ba sa Vietnam, kumusta ang kalagayan ng panahon? Bumaba rin ba ang temperatura? Yes, June, magandang araw. Pag mga ganitong buwan ng Enero ng taon ay maganda ang lagay ng panahon sa Vietnam. Hindi gaanong mainit at medyo malamig-lamig pa nga pag gumagabi na. At sa early morning, malamig din ang simoy ng hangin. Ibigay mo ng ibang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Isang tao ang naiulat na nasawi dahil sa matinding winter storms sa Estados Unidos. Libo-libong flights naman ang naantala at nakansela dahil sa ice storms at Arctic temperatures. Ito ang balita ni Klein Sinka.
Bunsod ng pananalasa ng winter storm sa Estados Unidos, umabot na sa 11 tao ang nasawi batay sa ulat ng media at local authorities. Ang ilan dito naitala sa southern US kung saan nagdulot ng mapanganib na sitwasyon sa kalsada ang yelo at niebe. May mga binawian din ng buhay sa Oregon kung saan naranasan ang sub-zero temperatures. Ngayong linggo rin ito natapos ang halos 2 taong snowless streaks sa New York City, Philadelphia at Washington DC. Lahat ng lungsod na ito hindi nakaranas ng mahigit 1 pulgadang niebe sa loob ng lagpas 700 araw. Araw naman ng Martes, January 16, nakataas ang severe weather warnings mula East Coast hanggang West Coast. Apektado ng matinding buhos ng niebe ang Northeast, samantalang freezing rain naman ang naranasan sa Pacific Northwest. Martes ng gabi nakapagtala ng mahigit 7,000 flights na palabas at papasok ng US ang naantala. Halos 2,300 flights naman ang nakansela ayon sa FlightAware. Sa ulat ng National Weather Service, panibagong Arctic blast ang tatama sa Amerika sa uling bahagi ng linggong ito. Klein Sinca, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Gabi ng January 16, 2024, ang posibleng pinakamalamig na gabing naranasan ng United Kingdom simula 2010 batay sa Met Office. Nasa negative 15 degrees Celsius ang temperatura ng ilang bahagi ng Scotland. Dahil sa matinding lamig ng panahon at malakas na buhos ng niebe, napilitan na ang mga paaralan sa Scotland at Northern England na magsara at naapektuhan din ang pagbiyahe. Nakataas ang yellow warning sa 4 na nasyon ng United Kingdom dahil sa yelo at niebe. Sa Biyernes, mahigit 40 cm ng snow ang posibleng maranasan sa Northwest Scotland batay sa forecast ng Met Office. Nakuhanan ng video ng mga magsasaka ang fire ants na nagbubunton-bunton upang makasurvive at makalipat ng ibang lugar sa pamamagitan ng tubig baha sa Southeast Queensland, Australia. Nagbabala ang mga eksperto na dahil sa matinding kalagayan ng panahon, bumilis ang pagkalat ng isa sa mga itinuturing na most invasive species sa mundo. May kapasidad na makapatay ng tao at livestock ang fire ants. Gayon din ang makapinsala ng mga infrastruktura at ecosystems. Naapektuhan na nito ang nasa 700 ektarya sa Brisbane area. Ilang araw nang nawawala ang 40 Tunisian migrants na tinangkang tumawid sa Mediterranean Sea na isa na ng mga itong makarating sa Italy. Ito ang balita ni Rajan Bolivar. Iniulat ng Tunisian National Guard na nasa 40 Tunisian migrants ang ilang araw nang nawawala matapos magtangkang makarating sa Italy sa pamamagitan ng Mediterranean Sea. Umalis ang mga ito mula sa Sfax City noong nakalipas na Miyerkules, January 10. Agad na ipinagbigay alam ng kanilang mga kaanak sa National Guard na hindi na makontak ang mga ito. Naglunsad na ng search and rescue operations ang mga otoridad upang matagpuan ang mga nawawalang migrants. Main departure point para sa libo-libong irregular migrants ang Eastern Tunisia at Libya. Nais na mga itong makatakas sa mga kaguluhan o matinding krisis sa ekonomiya upang magkaroon ng mas magandang buhay sa Europe. Sa unang 11 buwan ng taong 2023, kulang 70,000 ang bilang ng irregular migrants na naharang ng Tunisian authorities. Doble ang bilang na ito kaysa kaparehong period noong 2022. 77.5% dito ay galing sa Sub-Saharan Africa at ang nalalabing bahagi ay Tunisian. Sa ulat ng International Organization for Migration, may gitna sa 2,270 ng mga tao ang nasawi sa pagtawid sa Central Mediterranean noong 2023, 60% na mas mataas kaysa 2022. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Nag-courtesy call ngayong araw kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa Malacanang. Kabilang sa mga pumunta sa Malacanang sina AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Taunang tradisyon na ang pagbisita ng PNP at AFP officials sa palasyo. Ang courtesy call na ito ay sa gitna na rin ng issue ng umano'y destabilisasyon laban sa Marcos administration na una ng pinabulaanan ng pamunuan ng AFP at PNP. Ngayong araw, formal nang inilunsad ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project na naglalayong pagandahin at gawing tourist spot ang Pasig River. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sumaksi para sa pagsisimula ng malawakang proyekto. Ito ang balita ni Nel Maribohok, live. Nel, ano-ano ang nakapaloob sa proyektong ito? Yes, Monica, isang malawakang rehabilitation project ito na pinangungunahan ng Interagency Council for the Pasig River Urban Development o IAC PRUD. Ngayong hapon nga ay binuksan na nga itong showcase area ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project na pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos. Ito ay pangunang 500 meters na lugar sa likod lamang ng Manila Central Post Office Building. Ito ay magiging public park na may pedestrian-friendly walkway. May lugar na maaaring umupo na magsisilbing open-air venue sa anumang events. Sa kabuuan ng proyekto, babaguhin ang anyo ng 25-kilometer Pasig River mula Manila Bay hanggang sa Laguna de Bay bilang isang commercial areas at isang pampublikong parke. Maglalagay dito ng jogging paths at bike lanes mula sa Maynila hanggang sa probinsya ng Rizal. Sa mga tatamaan ng proyekto na informal settlers ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, may 2 housing projects na inihahanda ang pamahalaan. Meron po tayong ginagawa. Ito po hindi lang po beautification. Ito po ay pa-propor din. Kasi po itong mga site na ginagawa po na ngayon ng resettlement ay dyan po sa Baseco, dyan po sa may pier, sa Philippine Ports Authority. Meron pong 25 hectares dyan. Almost 60,000 units po ang tatayo natin pabahay dyan. Naglabas ang Executive Order number 35 si Pangulong Marcos na lumilikha ng IAC PRUD na mangunguna sa rehabilitation efforts dito sa Pasig River. Ang Interagency Council ay may kapangyarihan na tumanggap ng grants, contributions, donasyon o gift cash or in-kind mula sa local at foreign sources upang suportahan ang pagbubuo at implementasyon ng Pasig River Urban Development Plan. Ayon kay Secretary Acuzar, aabot sa 18 billion pesos ang kinakailangang pondo para makumpleto ang proyekto. Target itong makumpleto sa loob ng 3 taon. At sa kasalukuyan na Monica ay nagbibigay ngayon ng talumpati si Pangulong Marcos dito sa pagbubukas nga nitong showcase area dito sa malapit dito sa Jones Bridge dito sa Maynila. At mamaya magbibigay pa tayo ng iba pang mga detalye ukol nga dito sa mga pahayag ng Pangulo, ukol nga dito sa ginagawang Pasig River Rehabilitation Project. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribohok. Iginiit ngayon na Department of Finance na hindi labag sa batas ang mahigit sa 400 bilyong pisong inilaan ng gobyerno para sa unprogrammed funds. Paliwanag ng DBM, standby funds lamang ito na gagamitin sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang gastos para sa essential programs at iba pang proyekto. Ito ang balita ni Jed Neresina. Our definition, hindi po siya unconstitutional. Why? Kasi nga po, hindi po siya kasama dun sa talagang budget na may, mangyayari lang po siya pag may mga certain triggers na mangyari. Oo. Pero Yan po yung understanding namin.
Nanindigan ng Department of Budget and Management na walang nilalabag na batas ang pagkakaroon ng unprogrammed funds. Ito ang tugon ni Budget Secretary Amina Pangandaman matapos maghain ng petisyon kahapon sina Albay Representative Edsel Lagman upang questionin ang legalidad ng nasabing pondo. Giit ng DBM, hindi unconstitutional ang unprogrammed funds dahil hindi naman ito bahagi ng General Appropriations Act o National Budget. Paliwanag ng kalihim, ang budget para sa unprogrammed funds ay standby na pondo na gagamitin lamang sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang gastos para sa essential programs at iba pang proyekto. Yung unprogrammed appropriations po, kaya po siya unprogrammed, hindi po namin na-estimate, na project with the DOF, the DBCC, kung saan kukunin pa yung budget para doon. So we consider it as a standby appropriation. Meaning, may triggers po siya bago ma-release yung projects or projects under that item. Dagdag pa ng DBM official, ang mga unprogrammed items sa 2024 budget ay hindi otomatikong may budget allocation. Mairirilis lamang ang pondo kung masusunod ang ilang kondisyon, gaya na lamang kung may extra o sobrang kita ang gobyerno sa pamamagitan ng Bureau of Treasury. So meaning, kailangan po meron kang extra revenue, kailangan po, pag foreign assisted projects po siya, automatic po siya, and then meron po tayong certification from the Bureau of Treasury. So when we compute the budget, at saka pag nilatag po natin yan sa Kongreso, ito pong part ng unprogram, at least for our purpose po, hindi po talaga siya kasama. Samantala, handa naman ang pamahalaan na sagutin ng mga katanungan hinggil sa unprogrammed funds na nakapaloob sa 5.768 trillion peso national budget ngayong taon. Ayon kay Presidential Communications Cheloy Grafil, handa ang executive branch na magsumite ng komento para sagutin ang nasabing petisyon, sakaling ipag-utos ito ng Korte Suprema. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mananatili muna sa pantalan ang 343 pasahero sa Port of San Carlos, Negros Occidental. Stranded kasi ang mga barko na paalis sa pantalan dahil sa malakas na hampas ng alon sa dagat. Sa ulat ng Port Management Office ng Negros Occidental, hindi makabiyahe ang 2 barko sa pantalan ng San Carlos dahil sa patuloy na nararanasang sama ng panahon doon. Nasa 1,800 individuals ang naapektuhan ng masamang lagay ng panahon sa Davao Region. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kasalukuyang nasa 7 evacuation centers ang mga ito. Samantala, umabot sa 11 pagbaha at landslide incidents ang naiulat sa Davao de Oro at Davao Oriental. Umaapila na ng ayuda mula sa pamahalaan ang mga magsaka ng sibuyas sa ilang bayan sa Nueva Ecija. Abot na kasi sa mahigit 200 hektarya ng sibuyasan ang napinsala ng harabas o army worms. Ito ang balita ni Nestor Torres. Isang 58 anyos na si Hile Miñano sa 178 magsasaka sa lalawigan ng Nueva Ecija na dumaranas ng malaking pagkalugi matapos na salantain ng army worms o harabas ang sibuyasan. Nasa mahigit 2,000 sako ng sibuyasana ang inaasahang aanihin niya sa 3 hektaryang taniman ngayong Enero. Subalit di niya ito pinakinabangan matapos puhurin at maubos ang kanyang pananim. Ilan din sa mga magsasaka sa kanila ay nagkasakit dahil sa pagbabantay sa pagsalakay ng harabas. Pakiusap nila, sana ay mabigyan sila ng ayuda mula sa gobyerno. Ayon naman kay Mary Rose Bautista ng Nueva Ecija Provincial Agriculture Office, umabot sa 239 na hektarya sa probinsya ang napeste ng harabas, kung saan apektado ang mga taniman sa bayan ng Bungabon, Palayan City, Talavera at bahagi ng bayan ng Laur. Napakabilis po ng life cycle po ng harabas ng army worm. Within a week po,
nangingitlog po siya, then mapipisa po yun, magiging larva. So yung larva stage po niya, yun po yung mapinsala, yung uod po mismo. Isa naman sa hakbang para masugpo ang nasabing armyworm ay ang pagbomba ng pamatay peste. Pero hindi pa rin ito basta-basta mapipigilan, lalo na't sa mga lugar kung saan kalat na ito sa mga daon ng sibuyas. Payo ng Provincial Agriculture Office at ng Department of Agriculture, makabubuting anihin na lang ang pwede pang anihin sa ngayon kaysa maubos ng harapas ang kanilang tanim na sibuyas. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At habang nagpupulong ang konseho, ano ang mga ignition ng mga bagay-bagay sa mundo, bumati muna tayo sa ating mga konserong Pinoy. Ngayong araw po ng Miyerkules, shoutout po at salamat kina Merlina Aton, Yoli Layugan at Eddie Tubal. Alright, gayon din po kay Emma Chikuhara, Ferdy Carino, ano yun? Yung nagpunta rito. Siya ba yun? Si Ma'am Emma. Oo. At Minerva Luyon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at magkita-kita tayong muli bukas. Ito na, samantala, narito naman po ang mga isyong dapat abangan mamaya sa Y News. President Ferdinand Marcos Jr. voices his desire to enhance the relationship between the Philippines and Brazil to strengthen diplomatic ties. In a major shift on the Korean peninsula, North Korea has ceased reconciliation efforts with South Korea, citing heightened hostility. The big question remains, how is South Korea responding to these abrupt and tense developments? You'll definitely want to hear the latest analysis. And later on, Yemen's Houthi rebels claim responsibility for a missile attack on a Malta-flagged cargo ship in the Red Sea. Join us for these stories and more tonight on Y News at 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa ito ang balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit, 111:10 na nagsasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.